Umaasa mga kapatid si US President Donald Trump na sasamantalahin daw ng Iran itong pagkakataon na to na ibinibigay niya para sa kasunduan kasama ang Amerika. Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Bagamat itinanggi na mga kapatid ng Iran na meron ng direktang pag-uusap ang Amerika at saka ang US, no, ang sabi naman dito sa balitang ating panonoorin ay umaasa si Trump na mauuwi mga kapatid sa kasunduan ang kasalukuyang komunikasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. So ibig sabihin mga kapatid na ay pinaninindigan ni US President Donald Trump na nagkakausap talaga ang Iran at saka ang Estados Unidos. Kumbaga parang merong mediator. Pero ang sabi nga ng Iran, 'di ba, ay hindi pa daw direktang nagkakausap. Pero syempre, para mas malaman natin ang buong detalye, kailangan panoorin natin itong balitang 'to. Bigyan natin ng reaction video mga kapatid at komentaryo. Kasi kung ako umaasa ako mga tol at sana hinihiling ko na totoong nagkakausap na nga talaga 'to para matapos na itong kaguluhan na 'to bago pa lumala at umabot pa sa talagang hindi natin alam mga kapatid kung ano pa yung pwedeng mangyari in the future eh. Diba ngayon nararamdaman natin talaga pataas ng pataas ang presyo ng gasolina at magkakaroon ng domino effect yan mga kapatid pag nagsimula na sa LPG, sa diesel na maubos na talaga yung supply. So panoorin natin to mga tol. Umaasa si US President Donald Trump na mauuwi sa kasunduan ang kasalukuyang komunikasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon kay Trump, may major points of agreement naman ang dalawang panig at naniniwala siyang nais na rin ng Iran ang kapayapaan. May major, sabing ganun, major points of agreement at naniniwala siyang nais na umano din ng Iran ang kapayapaan. Well, siguro pareho sila mga tol. Kasi sa totoo lang sa umpisa papakitang gilas. Halimbawa Amerika, parang alam mo na ang ano ng Amerika papakitang gilas, ganito kami, kalakas, napakalakas namin, ganyan-ganyan. Pero later on, nararamdaman na rin nila yung hit back yung balik 'di ba? Lalo na yung pressure sa kanila mga tol dahil buong mundo ang apektado nitong sinimulan nilang digmaan. Dahilan upang magbigay siya ng panibagong pagkakataon para sa diplomasya. Now Iran has one more opportunity to end its threats to America and our allies, and we hope they take it. Samantala, batay sa mga ulat, kinumpirma na isang senior Iranian Foreign Ministry official na nakatanggap sila ng mga panukala mula sa US sa pamamagitan ng mediators. Ayun, so kinumpirma ng isang Iran official, mga kapatid, ayon dito sa report kinumpirma ng isang Iranian official na natanggap na ang proposal ng US. So US ang may proposal mga kapatid para sa kasunduan. Kasalukuyan nila itong nire-review at maaaring magsilbing paunang hakbang bago ang formal na negosasyon. Gayunman, nilinaw ng Iran na wala pang direktang usapan sa pagitan ng dalawang bansa sa kabila ng positibong pahayag ni Trump. Okay, so ganito kasi ibig sabihin mga tol, no? Kapag sinabi ni Trump, ang sinabi ni Trump na nagkakausap na ang Amerika at US, meaning merong official ng Amerika at official ng Iran ang direktang nag-uusap na para sa negosasyon. Pero tinanggi ng Iran yon, wala pang direktang pakikipag-usap. Pero ayon sa Iranian official, merong mediator, ibig sabihin tagapamagitan. No, tumata yung middleman o mediator nasa gitna. Sasabihin ng mediator kung ano yung mensahe galing sa US at sasabihin naman ng mediator sa US kung ano yung mensaheng galing sa Iran. Parang ganon. Messenger, no, mediator mga tol, tagapamagitan. Pero yung sinasabi ni Trump na nagkakausap na is wala pang ganon. Yun ang tinatanggi mga kapatid ng Iran. Pero sana later on, sana talaga mangyari na doon din papunta. Magkaroon na talaga ng mahusay at maayos na pag-uusap. Kasunod nito, ipinagpaliban din ng US ang planong pag-atake sa energy infrastructure ng Iran at nagbigay ng 5 araw na palugit depende sa magiging resulta ng patuloy na komunikasyon. Pero kahit naman inano ng Amerika mga tol, kahit na kumbaga parang pinospone muna nila ang pag-atake,
dito sa Iran. At ayon nga sa ibang report, 'di ba, inalis din, pinull out muna. Dinala sa maintenance facility ng NATO dito sa Greece, yung USS Gerald R. Ford ng Amerika is nagpalitan naman daw ng mga mas matitinding pag-atake ang Iran at saka ang Israel. No? So tuloy pa rin ang digmaan technically, mga tol. Hindi nga lang umaatake ngayon ng Amerika. Lumilitaw din ang papel ng Pakistan bilang mahalagang mediator sa Oo. posibleng negosasyon, habang ang Oman ay patuloy ding kinikilalang tradisyonal na tagapamagitan sa pagitan ng dalawang bansa sa mga nakaraang usapan. Sa kabila ng mga senyales ng diplomasya, nananatiling hindi malinaw ang magiging anyo ng anumang kasunduan, kabilang na ang usapin sa nuclear program ng Iran na matagal nang pinagtatalunan ng dalawang panig. Totoo yan eh. Hindi natin talaga alam, mga tol, kung ano yung mga susunod na mangyayari. Umaasa, hopefully tayo, mga tol, na etong nararanasan natin ngayon ay hindi na talaga lumala pa. Pero mga kapatid, magpasalamat pa rin tayong lahat dahil kumbaga eto yung nararanasan natin dito sa ating bansa. Maging thankful pa rin tayo, mga tol, at eto lang yung nararanasan natin. 'Di ba? Hindi tayo nandudoon sa mismong apektado talagang mga lugar na halos hindi na makatulog sa gabi dahil natatakot na baka bigla na lang may bumagsak na bomba sa kanila. Wala tayo sa ganong sitwasyon, mga tol. 'Di ba? Kaya kumbaga pwede tayo magreklamo, oo, pero hindi naman dapat yung sobra-sobra na akala mo aping-api tayong mga Pinoy, mga kapatid, no? Ganon talaga, walang magagawa, mga kapatid. Hindi natin kontrolado kung ano nangyayari dito sa Middle East. Dapat na maiintindihan nating lahat yon, o dapat naiintindihan nating lahat yon. Wala tayong ibang dapat gawin, mga tol, kundi umasa, ipag-pray na lang na sana humupa na, matapos na itong digmaan na ito sa Middle East, bumalik na sa normal ang lahat. Tama na muna siguro yung sisihan sa mga politiko naman. 'Di ba? Yung kapakanan na lang sana ng taong bayan ng inaatupag nyo. Tama na muna siguro yung mga pamumulitika. At doon naman sa mga vlogger at taga-suporta ng magkakaibang panig sa politiko, ganun din naman sana din ang gawin ninyo, 'di ba? Jack De Ocampo, Yan, 'di ba? Kasi mga kapatid, alam nyo, ikaw, ako, mayaman, mahirap, lahat apektado, mga tol, dito sa nangyayaring 'to. Diba? Hindi ito katulad basta-basta rin ng COVID. Alam natin mas matindi yung COVID. Pero ito kasi, mga kapatid, kung sa COVID, okay yung mga may pera eh. Kaya nila makasurvive. Namimigay pa nga sila ng tulong eh. Pero ngayon, mga kapatid, mahirap ka man, mayaman ka man, negosyante, ganun din, apektado ka din dito kasi lahat tayo gumagamit ng enerhiya, di ba? At pagka naubos yung supply natin dito sa Pilipinas, which is ang sabi sa report, di ba, 45 days, so hanggang Abril na lamang, kapag naubos yun at hindi nakapag-replenish, talagang asahan na natin yung talagang pagbulusok. Hindi pagbulusok pagpalo talaga paangat ng presyo ng mga bilihin, kasama na yun, mga pangunahing bilihin. So ngayon pa lang dapat paghandaan na natin yan. Anyway, sana matapos na tong gulo dito sa Middle East at bumalik na sa normal ang lahat. No, ikaw, ano masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba.